Sobrang tarantado talaga nitong tulpo. Hindi ko maintindihan. Matindi ang pagiging tarantado ng tulpo na to. Kaya ito, pag binoto nyo pa to sa susunod, mas magiging tarantado yan. Isang taon pa lang na senador, sobrang tarantado na eh. Lalong-lalo na kaya kung humaba na. Putang ina, baka ang ulo niyan sumobra laki. So, sobrang laki ng ulo niya ni Erwin Tulfo. Baka sa, ano na siya, sa ibabaw na siya padaanin ng Senado. Kasi hindi na siya kasa sa pinto sa sobrang laki ng ulo niya. Hayop talaga eh, no? Isang mabigat na hamon ang kinakaharap ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang patunayang walang pinipili ang kanyang pamahalaan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project kahit pa isa sa mga posibleng managot ay malapit sa kanya at bahagi ng kanyang pamilya. O, hindi lang malapit. Meron pa yan na dapat na ipakulong. Hindi lang malapit. O, katabi pa sa pagtulog. At hindi lang katabi sa pagtulog. Meron pa yan isang dapat makulong na kamag-anak na lumabas sa sinapupunan nung katabi niya sa pagtulog. Di nga lang natin alam kung sino totoong ama niyan. Pero kung sino man ang totoong ama niyan, putang ina niyan, yung mga dugong nananalaytay sa dugo niyan, puros kawatan. Si Angel Pastor magbabalita live. Magandang gabi, Angel. Yes, magandang gabi, Franco. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inihayag ng Pangulo na paiigtingin ng pamahalaan ang investigasyon sa umano'y malawakang flood control scandal na walang kinikilingan. Paiigtingin ang investigasyon sa malawakang korupsyon. Gago, wala nga kayong investigasyon eh. Nagsara na yung ICI, wala pang naipapakulong na mga kalahi mo. Tapos ito naman flood control natin. Tangina talaga ito si Erwin Tulfo. Meron na naman kasinungalingan sinabi kahapon sa mainstream media. Ang kapal ng mukha nito ni Erwin Tulfo. Hindi nyo nakikita. Hindi nyo napapansin. Isang taon pa lang si Erwin Tulfo, sobrang kupal na. Pero napakagago rin talaga ng leadership ng Senado ngayon. Mantakin mo, ilalagay mo sa Blue Ribbon Committee chairman. Walang history. Walang history ng investigasyon. Walang history sa sa tawag dito, yung pagpapatupad ng batas. Hindi abogado. Si Erwin Tulfo, putang ina niyan, isang taon pa lang na senador yan eh. Halos hindi naman nakakumpleto ng 3 taon na pagiging congressman yan eh. Kay TRD Pro 465, 4625. Maraming salamat sa iyo dyan sa Portland, Oregon. Mabuhay ka. Kapal ng mukha, di ba? Kaya nga sabi ng kapatid niya si Bel Tulfo, huwag niyo na mailagay yung kapatid ko dyan. Wala pa experience yan eh. Mantakin mo, inilagay nila sa Blue Ribbon Committee, walang experience sa pagpapatupad sa batas, walang experience sa pag-iimbestiga, walang experience sa pagiging senador. Yun ang inilagay mo sa pinaka-importanteng komite diyan sa Senado. Ibig sabihin, tarantado talaga kayo. Naglalagay kayo ng mga incompetent na mga tao sa gobyerno. Tama, mali. Wala pa. Buti sana kung mga pangatlong beses niya na maging senador ngayon, pangalawang beses niya na maging senador ngayon, or at least man lang nakatapos na siya ng isang termino sa pagiging senador. Hindi eh. Hindi mga bossing. Ano pa lang? Isang taon pa lang siyang nagiging senador. Siya ang pinakamayabang na senador. Akala mo pagkagaling-galing. Kung ako yun, nasasabihin ko kay Tano. Meron dito mga senador. Ngayon pa lang naging senador. Putang ina kung umasta. Akala mo, ang tagal-tagal ng senador. Pag tinanong mo, wala namang alam. Bendalo, puro kabobohan naman. Etong magkakapatid na Tulfo na ito, putang ina siguro nung ipinanganak itong mga ito, nabagok ang mga ulo nitong 3 Tulfo. Yung isang Tulfo, yung Ben Tulfo, medyo matinu-tinu pa yun eh. Pero itong Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, at saka yung Mon Tulfo, siguro nung binalibag nung kumadrona yan nung lumabas, kaya yung mga utak niyan ganyan. Kaya yung mga, yung nagtatanong ng Gcash, ayan, nakapin na Nakapin na sa baba, kay Putragis, nandiyan po yung Gcash natin. Di ba? Tapos sasabihin niya ngayon na yung flood control daw, ang pumipigil daw ng flood control, investigation, yung minority, gago. Ang ina ninyo, kung talagang gusto niyo yung maayos na flood control, na hearing, ilagay niyo dyan yung mga taga-minority. Kaya nga nakakulong si Marcoleta dahil dyan eh. Putang inang yan. Ikaw na nga ang nagsabi, move on na sa flood control eh. Erwin Tulfo, tapos sasabihin mo, yung flood control lang pumipigil, minority. Tarantado talaga. Sobrang tarantado talaga nitong Tulfo. Hindi ko maintindihan. Matindi ang pagiging tarantado ng Tulfo na to. Kaya ito, pag binoto nyo pa to sa susunod, mas magiging tarantado yan. Isang taon pa lang na senador, sobrang tarantado na eh. Lalong-lalo na kaya kung humaba na. Putang ina, baka ang ulo niyan sumobra laki. So, sobrang laki ng ulo niya ni Erwin Tulfo. Baka sa ibabaw na siya padaanin ng Senado kasi hindi na siya kasa sa pinto sa sobrang laki ng ulo niya. Hayop talaga eh, no? Mga buwisit eh. Dito mo talaga malalaman na itong bagong leadership nitong Senado na si Wing Gatchalian, tanga. Mantakin mo, maglagay ka ng Blue Ribbon Committee chairman, tanga. Walang experience. Bobo, di ba? Walang Diyo na yan, Ay isang taon matapos na ihayag o ilantad ng Pangulo na ang umano'y anomalya na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng pamahalaan at mga kritiko.
Noong nakaraang taon, tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. ang katagang mahiya naman kayo kaugnay ng umano'y malawakang anomalya sa flood control project sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo noong House Speaker pa ang kanyang pinsang si Martin Romualdez. Matapos madawit sa kontrobersya, inaasahang haharap si Romualdez sa mga kasong isasampa ng Ombudsman. Sa kanyang sona nitong Lunes ay inamin ni Marcos Jr. na nasasaktan siya sa nalalapit na pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan. Gayunman, iginit niyang hindi dapat manaig ang relasyon sa pamilya at mga kaibigan sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. TRD Pro, salamat ha, TRD Pro. Ayon sa Pangulo, hindi naging madali ang sitwasyon dahil sa isang miyembro ng kanyang pamilya ang posibleng maharap sa seryosong mga kaso. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ulul! Ulul! Sinungaling! Pangit! Kasabay ng pahayag na ito, nakasalalay ngayon sa magiging resulta ng investigasyon kung mapatutunayan ang administrasyon na walang sasantuhin sa flood control scandal. Para naman kay Navotas 2nd District Representative Toby Tiangco, kulang at mahina ang naging pahayag ng Pangulo laban kay Romualdez. Ito ito kamag-anak nila to. Yung asawa nito, kapinsan ng magpinsang magnanakaw na yan. Yung magpinsang magnanakaw, si Bongbong at saka yan si Tambaloslos. Yung asawa nito, pinsan nila. Oo, pero binabanatan nito si Tambaloslos. Gusto nito mapakulong talaga si Tambaloslos. Ewan ko lang kung gusto niyang mapakulong si Bongbong. Tama na sinimulan yung speech doon, di ba? Pero kulang. Tsaka nahihinaan ako. Kasi ano ibig sabihin yung masakit sa akin pero kailangan ipatupad yung batas, di ba? So, anong mensaheng tatanggapin ng mga tao no? Mas maganda doon, kung ako yung gumawa ng speech, ang ilalagay ko doon is, pinsan ko man yan, dapat panagutan niya ng buo. Oy, TRD Pro, salamat. Tama yun. Oo, kasi kung ako din yun ang sasabihin ko. Walang ano sa akin, walang tropa-tropa sa akin. Presidente ko ng Pilipinas, hindi ako presidente ng pamilya ko. Pamilya Romualdez, pamilya Marcos. Pag meron nagnakaw sa amin, kulong yan. Kasi ganyan si Pangulong Duterte noon Kung tatandaan ninyo, pag nag-speech si Pangulong Duterte, putangin na niyan, galit ako sa drugs. Galit ako sa drugs, galit ako sa korupsyon. Pag nakita ninyo, ito si Bongo, nakialam sa mga kontrata. Ako mismo magsisibak dyan, baka ipakulong ko pa yan. Kapag nakita ninyo yung mga anak ko na nagdodroga, sinasabi ninyo, yan sila Baste. O sige, sabi, ako mismo magpapapatay sa mga yan. Yun ang sinasabi niya, ganun siya. Ito hindi. Masakit man sa aking loob. Pero kailangan. Putang ina, hindi mo nga mapangalanan dating makakasuhan na daw ang dating speaker. Makakasuhan na daw, gago. Buti sana ipinagyayabang mo kung nakasuhan na, nakakulong na, nililitis na. Hindi makakasuhan pa lang Putang ina niyan, mauuna pa makulong si Cayetano kaysa dyan sa pinsan mong kawatan. Walang hiya kayo talaga. Ang ginawa niya sa ilalim ng batas. At pinsan ko man yan, huwag niyo hihinaan yung kaso at hindi ko siya proteksyonan. Dagdag pa ni Tiangco, dapat mapanagot si Romualdez at hindi lamang ang mga kalaban ng administrasyon. Accountability is for everyone, no? Hindi pa pwedeng accountability doon lang sa kalaban sa politika, no? Dapat ang accountability para sa lahat, no? Kasi yan ay tungkol sa pera ng taong bayan, so dapat lahat ng managot dapat panagutin. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na ang naging pahayag ng Pangulo laban kay Romualdez. Ito na yung aso. Putangin na yung aso. Isang taon pa lang sa kwadra, putangin na, tapang-tapang na. Isang taon pa lang, kala mo sobrang talino na. Ang dami nga dyan, mga matatagal na Hindi nga nagyayabang ng ganyan. Yung mga Cayetano nga, ang tatagal na, hindi nagyayabang na ganyan. Alam mo, kaya masakit ang kalooban nitong hindot na ito. Kapag sinasabi na, ito kasi mga kasamahan namin dito, hindi mga abogado Kaya nag-iinarte yan na ganyan. Kasi ramdam na ramdam niya yun Sakit na sakit siya doon Kasi alam mo, kung meron mga police character, merong mga lawyer character. Oo, yung police character, yung kapitbahay mo na kung umasta akala mo police. Putang ina, security guard lang naman. Kung makasita, akala mo jurisdiction niya. Puta, tigabantay lang naman ng bodega. Ito, punyeta na ito, ganun din tong bugok na ito. Itong bugok na ito, feeling mo, abogado, pero putang ina, pag binuksan mo ulo niyan, puro alaman ng ulo niyan, pek-pek. Puro kalibugan. Puro kamanyakan. Mantakin mo, 10 anak daw sa iba-ibang babae. Putang ina niyan. Manyakol lang. Hayop yan. Tangina, walang laman ng utak niyan. Bopol yan.
Isang taon pa lang na senador, kung makapagmando sa Senado, akala mo pukin ng ina siya may-ari ng Senado? Ito pang isang kapatid, si Rapi Tulfo, ganun din. Putang ina niyan. Nakita niyo yung asawa ni Rapi Tulfo, pinagtatawanan ngayon sa social media? Mukhang may palong. Mukha daw agila. Sabi ko nga, hindi mukhang agila yan eh. Mukhang tig-20 na sisiw yan eh sa eskwelahan. Sino dito nag-aral ng dyan sa mga public school? Di ba sa labas ng public school may tinitinda? Bubunot ka pag nabunot mo yung sisiw na kulay pink. Pag nabunot mo yung sisiw na kulay pink, puta, tuwan-tuwa ka, iuwi mo sa bahay, yung bukas patay na yun. O, hindi ba minsan pag sinwerte ka, may bibe, makakabili ka ng bibe. Bubunot ka eh, 50 ang bunot noon, 25 eh. 25 centavos, pag bunot noon, bunot kang ganun, ay putang ina niyan, ano na naman. Bunot ka ng bunot, minsan sa 10 piso, makakabunot ka ng sisiw. Oo, yung sisiw na kamukha nung asawa ni Rapi Tulfo, ganun. Kaya nga natatawa ako doon sa post ng mga tao eh. Sabi nila walang hiya, oh. Pinagkukuha nyo na yung mga pera ng taong bayan, ganyan pa rin ang mga mukha ninyo. Lalawayan daw yung buntot, sabi ni Putragis eh. Ay, ito na, alam mo si Hani Haramilla, isa pa to sa malapit sa puso ko, Boss D. Dalhan mo rin ako ng hindi lang pastillas ang dadaling ko sa'yo. Chicharon, dadalang kita dyan sa Sunnyvale, California, 20 minutes from San Francisco, kahit 3 oras yan. Lalakarin ko yan, tatakbuhin ko yan papunta sa'yo, Ani Haramilla. O antayin mo ako pumunta dyan, hindi lang pastillas ibibigay ko sa'yo. Pati bibigyan kita parol. Malapit ng Pasko, yung kapis. Antayin mo, alam mo malalapit talaga ang loob ko dito sa mga ito. Ito kala Ani Haramilla, o kala Nobel Tulio. Talagang alam mo yon, yung bugso ng damdamin ko, parang mga kamag-anak ko talaga sila eh. Hindi ba, Putragi, si Ani maganda na, mabait pa. Hindi lang mabait yan. Oo, sabi ko nga sa'yo, sa langit, nakaano na yan eh, may pangalan na yan dun eh, sa isang, pagpasok mo doon, yung isang tiles doon, nandoon na pangalan niya eh. Sabi ni Josephine, no, go boss dati, ikaw lang pwedeng bumanat ng ganyan ang saya-saya. Ganun talaga, kailangan pag bumanat ka yung diin na diin. Hindi pwede yung hindi pwede yung malambot. O yung di ba? Tangin na, sino dito? Alam nyo yan, nag-aral, sino dito ang nag-aral sa public? Ako sa public ako nag-aral, high school at saka elementary, mahirap lang pamilya namin eh. Nag-aral ako sa elementary, hindi ako kumakain ng hindi ako kumakain ng break time para mayroon akong pambunot dun sa sisiw. Oo, kasi yung sisiw na yun, sabi nila pag nakapalaki mo yun, pwede mong pwede mong kainin. Tangina niyan, scam yan eh. Yung mga sisiw na nabibili mo dyan, kahit ano ipakain mo, namamatay talaga sila pagtapos ng 2 araw. Walang hiya na yan. Ganun ang itsura ng asawa. Kaya itong mga to, putangin na nag-aasawa ng mga pangit, siguro mayayaman yung mga pinag-aasawa nito, kaya ang hihilig sa mga bata. Kasi ang mga asawa, puta, mga mukhang mga mukhang patay na kuko eh. Gemma Blanca, dyan sa Malaysia. Salamat, Gemma Blanca. Ano sasabihin nitong aso ni BBM? Ang gustong marinig ng publiko. Dagdag pa niya si Romualdez na ang bahalang ipagtanggol ang kanyang sarili sa ombudsman. I believe that's what the people wanted to hear kanina, na kahit na pinsan niya nagkamali sa kakasuhan niya. So, yun yung... Kaya mag-ingat ka, Erwin. Kahit pinsan niya, ipagkakanuno niya. Kaya mag-ingat ka, hindi ka naman kamag-anak. Mag-ingat ka, baka ipagkanuno ka. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, si Inday Sara, tinraidor, kayo pa. Tangina ninyo, maaaring ngayon, masaya kayo. Oo, magkakaibigan kayo ngayon. Pero sa oras ng kagipitan, Erwin Tulfo, baka yung mukha mo isang kalan yan, makapal pa naman yan. Sinabi ng Pangulo, sa rin niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kundi kasunod. This is what the people are asking for. So, ang bahala na po si Speaker to defend himself before the Ombudsman. Pero din po yung mga ibang congressman. Samantala, tumugo naman si dating House Speaker Martin Romualdez sa Ito yung nakakatawa dyan. Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas. Bakit ang lambot ng kanyang pahayag? At saka, hindi siya ang nagpahayag nito. Bakit? Tagalog eh. Pukin ang inang yan, hindi marunong magtagalog to eh. Tanga to sa Tagalog. Bobo sa Tagalog ito, paano siya ang gumawa niyan? Baka sino gumawa niyan? Baka katulong nyo ha? Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Alam kasi nito, hindi siya mapapakulong. Kasi sinabi ng Pangulo, makakasuhan. Makakasuhan. Hindi pa sinasabi na pinakakasuhan ko na, pinamamadali ko na dahil yan ang hinihingi ng taong bayan na makulong etong pinsan ko. Hindi man niya sinabi na ganun. O kaya ganito lang siya. O kasi hindi naman ipinangako ni Bongbong na makukulong. Ipinangako niya makakasuhan. Anong kaso? Baka naman yung ikakaso sa kanya mga shoplifting lang, ganyan. O baka parang namboso lang siya, ganyan. Ganun lang ikakaso dyan, magaan, bailable. Puta, sa dami ng ninakaw ng demonyo na ito,
Kahit mag-bail ng 1 bilyon, papayag yan eh. Kalahati ng ari-arian ng putang ina nito, hindi naman kanya eh. Galing sa taong bayan yan eh. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, sa sobrang sama nito, hindi nga ito papapasukin sa impyerno eh. Baka maubos ang pondo ng impyerno dahil sa mga hayop na ito eh. Oo. So kung talagang kung ikaw talagang alam mong wala kang kasalanan, alam mo na ginagamit ka as a scapegoat, putya magagalit ka, di ba? Ha, pakakasuhan daw ako? Ako? Putang ina, may mas mataas sa akin. Ang mas mataas sa akin, presidente. Kami ang nagpiprepare ng mga proyekto, kami ang naghahati-hati ng mga budget sa mga ahensya ng gobyerno, pero ang pumipirma niyan, presidente, executive. Ang nagre-release ng pera, DBM, executive. Ang ang kumukuha ng pera, DPWH, executive. Dapat ganun, di ba? Pero hindi. Dito pa lang malalaman mo na puta ina chinacharot tayo na magpinsan na to, pustahan tayo matatapos tong taon na ito kung hindi mo makatakas ito si Romualdez. Hindi makakasuhan to. Baka ang ikaso dito, graft. Kasi ang graft, mga bossing, yan eh, available yan. Available. O mura man lang ang bill ng graft. Tapos pahahabain lang nila yung kaso hanggang sa makalimutan na. O hindi makakasuhan ng mabigat yan. Plunder, ikakaso mo dyan. Sabi niya, plunder, maniwala ka. Kung ikaw makakasuhan ka ng plunder, pwede kang makulong katulad nila Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada. Ganito lang ang bibitawon mong salita, samantalang nung nakaraan ang haba-haba pa ng video mo, I will not go down alone. May mga ganun-ganun pa siya. The budget management is not a sole responsibility of the House of Representatives. The signatories is the President and the Executive. May mga ganun siya nung nakaraan eh. Tapos ngayon biglang malamya na. Alam mo na, may usapan na to. Insan, yung mga gusto marinig ng mga Pilipino, sasabihin ko nun. Pero wag ka mag-alala, hindi ko tutuparin yun. Marami naman ako ipinangako sa Pilipinas na hindi ko tinupad. Hindi ko nga tinupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi ko nga tinupad yung pabahay na 1 milyon isang taon. Hindi ko nga tinupad yung pangako ko, itutuloy ko yung mga serbisyo na ginawa ng Pangulong Duterte. Hindi ko nga itinupad yung mga pangako na ayaw ko ng impeachment. Marami akong hindi itinupad, pinsan, wag ka mag-alala. Nangako nga ako ngayon ng racket, putang ina niyan. Wala nga masakyan yung mga Pilipino, magkakaroon pa tayo ng racket. Wala nga tayo makain, magkakaroon pa tayo ng racket. Huwag kang mag-alala, pinsan. Puros kasinungalingan ang sasabihin ko rito. Kaya, yung mga sasabihin ko tungkol sa'yo, kasinungalingan lahat yan. Hindi ko tutuparin yan. Sanay na mga Pilipino na hindi ko tinutupad lahat ng pinangako ko. Ipinangako ko nga yung pagtanggal ng systems laws dyan sa Meralco Bill eh. Kahit na hindi pa man na aamyendahan yung IPIRA law, huwag ka mag-alala. Lahat yan, pangako lang yan. Alam din nito ni Romualdez na hindi siya makukulong. Kaya ganito lang yung kanyang sagot. Nagdadrama mga putang ina. Akala mo naman nakakaawa sila. Di ba? Oy, may basher ako dito. Puro kayo paninira. Gago. Hindi mo na kailangan siraan na administrasyon na to. Sira ulo yung mga nandirito. Sisiraan mo ba yung administrasyon na siraan na? Ine-emphasize lang natin yung mga pagkakamali nila malapit na eleksyon para hindi maiboto itong mga ulol na ito. Sisiraan mo pa si Bongbong, sira na ulo ni Bongbong eh. Hindi ba naman kayo mga tanga eh? Diretso. Abilidad ng pagsasampa ng kaso. Ganyan mag-vlog. Wala paligoy-ligoy. Guzman laban sa kanya. Saad niya, mas takit man ang sitwasyon para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo. Diin pa niya na hindi siya kailanman humingi ng anumang pabor sa kanyang pinsan. Iginiit din niyang wala siyang ginawang labag sa batas. Sa ngayon, Franco patuloy na susubay. Wala daw siyang ginawang labag sa batas. Akala niya kasi pag inutos ng presidente, hindi na labag sa batas yun. Gago, pag nagnakaw kayo, kahit 5 lang, labag sa batas yan, mga hayop. Wala daw siyang ginawang labag sa batas. Si Satanas, alam mo, si Satanas minsan nagdadamit, santo pa yan eh. Minsan nga nagpapanggap pa si Satanas na siya si Jesus. At ito nakakatawa, minsan ginagamit niya pa si Jesus. Sinasabi pa niya na makinig kayo kay Jesus. Oo, para lang makakuha siya ng mga ng simpatya. Ganun yung demonyo, magaling yan palit-palit ng itsura. Ganyan yung mga Marcos, tsaka Romualdez. Kaya ng taong bayan kung magiging patas ang proseso at kung mapapanagot ba ang mapapanagot ba ang lahat ng mga mapatutunayang sangkot sa katiwalian kahit nakaalyado man o kritiko yan ng administrasyon. Yan muna ang balita dito. Franco?